Hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng malawakang pagbaha ang Isabela. Sinabayan din ito ng pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam kahapon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Ezekiel Kilang, ang tagapagsalita ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali po sa inyong mga listeners and of course mga viewers po. Salamat po sa oras, sir. Ano-anong mga bayan pa yung apektado ng pagbaha? Sa ngayon, Ms. Cheryl, dito sa lalawigan ng Isabela, ang aming provincial government ng Isabela through our governor, Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Bo GB, sa kanilang patuloy na monitoring, we have 15 na mga municipalities and cities, actually 12 na mga bayan at tatlo na syudad yung apektado ngayon ng malawak ang pagbaha o pagbaha dito sa aming probinsya ng Isabela. Ito ay mayroong kinabibilangan na 184 na mga barangay. At ang kaigihan naman, Ms. Cheryl, itong mga barangay na ito, base sa ating last monitoring, nakikitaan naman natin ngayon ng pagbaba ngayon no, ng level ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga kabahayan na binaha nitong mga nakalipas na mga oras o di kay nitong mga nakalipas na mga araw. Opo, pero hanggang saan pa po yung pinakamataas na tubig baha? Sa ngayon, inaasahan pa natin, no, Ms. Cheryl, dahil ang Magat Dam ngayon ay nagpapatuloy pa rin kasi no, sa pagpapalabas ng tubig. We have 3 gates open with a total opening kasi no, ng 6 meters. So, ang provincial government ng Isabela ay inaasahan na maaring may mga low-lying areas pa kasi lalong-lalo na sa northern part ng Isabela. Kaya nga sa ngayon ay naka-alerto yung aming composite team ng PDRRMC na yan ay kinabibilangan ng Public Safety Office, DART 831, PNP, BFP, para nang sa ganun yung mga kabahayan na hindi pa man naabot ng baha ay kaagad ng mailikas. Pero so far sa ating nakikita sa ngayon, no, Ms. Cheryl, ay mukhang hindi na natin aasahan pa yung pagtaas pa ng baha sa mga kabahayan, lalong-lalo na sa mainland ng Isabela, dahil nga sa base sa monitoring ng NIA Maris sa kanilang watershed dyan sa may lalawigan ng Ifugao at Nueva Vizcaya ay wala nang gaano nga pag-ulan. So with these 3 gates na opening kasi ay maaring mababawasan sa mga susunod na mga oras o di kay araw. Maibahagi ko lang, Ms. Cheryl, no, kung bakit ganito yung setup, although nakikitaan natin na may mga pagbaha sa mga ilang areas, mga bayan dito sa lalawigan ng Isabela, compared kasi sa mga nagdaang mga bagyo, lalong-lalo na itong Ulysses, ay nakitaan namin na nagkaroon ng malaking tulong ngayon para sa lalawigan ng Isabela yung ginawang dredging ng provincial government sa mga water tributaries no, ng Cagayan River, kaya hindi na muling naranasan yung malawak na pinsala ng pagbaha kumpara noong bagyong Ulysses kung saan walang isinagawang dredging. Ang layunin kasi, Ms. Cheryl, ng dredging program ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, ito ay para mapalawak at mapalalim pa no, yung mga ilog at sapa upang mapataas ang kapasidad nito lalo na sa panahon ng malalakas na bagyo o malalakas na pag-ulan. So maliban kasi sa dredging, ay tinututukan din ngayon ng provincial government ng Isabela ang pagpapatayo ng karagdagang sabo dams sa tributaries ng Cagayan River bilang flood control, maging ang pagpapataas sa mga tulay bilang tugon sa pagbaha. So doon sa tanong kung maaari pa bang tumaas ito, nakadepende kasi yan, Ms. Cheryl, sa inilalabas din na tubig sa Magat Dam at inilalabas na tubig sa iba pang mga tributaries. Doon patungo sa Cagayan River. We should understand kasi na hindi lang Magat Dam yung nakakapagbigay ng pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River na nasasakupan no, ng lalawigan ng Isabela. We have also Adalam River, nandyan din yung Ganano River, yung Taw-Taw River, Chico River, nandyan din yung Ilagan River, at marami pang mga tributaries. So nakadepende talaga sa kung ano yung magiging lagay ng panahon.
dito sa mga mountainous areas natin, Miss Cheryl. So kung ganito po ang sinasabi nyo na hindi pa natin masasabi kung kailan huhupa at sabi nyo po nasa 184 barangays pa ang may tubig, abay gaano karami po ang nananatili pa sa evacuation center? Sa ngayon ay nadadagdagan, no, Miss Cheryl, yung bilang ng mga evacuees natin. Ito ay dahil sa kagustuhan ng provincial government ng Isabela na wala nang mailagay sa alanganin. May mga in-evacuate na hindi pa man nababaha, pero for precautionary lang, no? Kasi ang kagustuhan ngayon ni Isabela Governor Rodito Albano na matiyak yung kaligtasan. So as of 8 a.m., no, sa base sa monitoring natin sa mga evacuation centers natin, meron kasi tayong inside and outside evacuation center. So if we're going to talk about the evacuation center, meron tayong 4,099 na families with a total of 13,064 na individuals. While sa outside naman na evacuation center, ito yung mga pamilya na mas pinili na lamang makitira sa kanilang mga kamag-anak dahil feel nila mas komportable sila doon. So we have 24,462 families with a total of 82,679 na individuals. So kung ito-total natin yun, we have 28,561 families with a total of 95,743 na individuals, Ms. Cheryl. Okay. Bukod po sa relief goods, ano pa pong tulong ang ibinibigay po ng lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan po? Sa ngayon, Ms. Cheryl, patuloy, no, yung pag-assess ng provincial government ng Isabela. Katuwang kasi ng provincial government ng Isabela, nandyan ang DSWD Region 2, ang central office of course ng DSWD, na ibibigay naman yung pangangailangan. Kumbaga, ang provincial government ng Isabela is augmentation kung may mga magkukulang, lalong-lalo na sa iba't ibang mga bayan or sa mga coastal areas. But so far sa ngayon, base naman sa assessment, wala pa naman nababanggit ng mga evacuees kung ano yung mga kailangan nila sa ngayon sa mga evacuation center dahil na ibibigay naman ito ng provincial government ng Isabela. So as to doon sa stockpile namin, may SWAT offices kasi, no, Ms. Cheryl, dito sa probinsya ng Isabela, sa Cauayan City, sa Santiago City, and Ilagan City. We have 9,932 na stockpiles. Maliban dyan, meron ding stockpiles ang Provincial Social Welfare Development Office na 11,296, Ms. Cheryl. Marami pong salamat, Ezekiel Kilang ng Isabela PDRRMO.